Tapos na ang trabaho ni Lana sa araw na yon, kaya naman pumunta siya sa paborito niyang pastry shop. She felt extremely tired, so she decided to indulge herself by eating a chocolate cake. Also, she does not want to stress herself waiting for Dylan to call her. Tuluyan lang siyang maiinis. Pagkapasok ni Lana sa loob ng pastry shop kung saan niya binibili, ang paborito niyang cake ay napakaraming tao sa loob. Lihim siyang napangiwi. Magti-take out na lang siguro siya at sa bahay nakakain. Dumiretso siya sa counter at umorder ng isang box ng chocolate cake. Naisip niyang magandang mapagsaluhan nilang magkakapamilya yon pagka-uwi niya ng bahay. "Thank you for ordering, ma'am. Come back again?" Nakangiti sabi ng cashier pagkaabot niya sa kanya ng chocolate cake. She smiled back before leaving the shop with her cake. Palabas na sana siya nang may tumawag sa kanyang pamilyar na boses. "Lana?" Lumingon siya. "Eugene?" She acknowledged him. Mula sa kinuupuan ay lumapit ito sa kanya. "I thought I might see you here. At nandito ka nga," dito sa kanya. She smiled. "Ganun ba? Well, nice seeing you here. Buti hindi ka masungit ngayon," biro niya pa rito. Naalala niya pa rin na matapunan niya ito kahapon ng strawberry shake niya at paglabahin siya nito na nagtapunan niyang damit sa office nito. They had a rough start pero nagkasundo naman sila kaagad. Bahagya lang tungumiti. "It's nice to see you also. Do you still have time? Come on, join me." Pinaunlakan nila ng paanyaya nito. They shared a table for two. "Total, may upuan na table na ako. Order na talaga ako. Pampasalubong ko na lang to sa bahay," aniya habang nilalagay ang box ng cake na hawak sa lamesa. "Sandali lang. I'll order first. Huwag ka na tumayo. I'll order for you." "Hindi, sige. Ako na lang. Just sit there and relax. Pambawi ko na lang sa pagsusungit ko sa'yo kahapon." "Alright?" Tumango na lang si Lana. "I'll be fine with a slice of chocolate cake and iced tea," sabi niya sa order niya. "Got it." Tumayo na to't lumapit sa counter. After 3 minutes, bumalik nito at dala-dalang pagkain niya. "Here you go. Salamat, Eugene." Umupo na ulit ito at sumimsim sa tasa ng kape nito. "I think I'm lucky today. Anito maya-maya, nagbabaka sakali lang ako na makita ka rito. Because I'm not even sure kung lagi ka bang nandito. Hindi naman ako laging nandito. Nag-crave lang ako sa paborito kong cake. Kaya pumunta ako dito ngayon." Aniya habang kumakain na ng pagkain niya, napangiti si Lana ng malasahan ng choco cake. Biglang nawala lahat ng pagod niya sa araw na yon. "Nga pala, bakit mo naman ako kailangang hintayin rito? Paano pala kung hindi ako dumating dahil nagbabaka sakali ka lang naman pala?" "I want to see you." "I mean, hindi ko kasi nahingi ang contact number mo kahapon." Nagtuloy-tuloy siya sa pagkain. "Bakit mo kailangan ng number ko?" Wala sa sariling tanong ni Lana. Ang sarap-sarap talaga ng chocolate cake. Kahit sobrang tamis nun, hindi siya nagsasawa. Natigilan siya sa pagkain ng dumukwang si Eugene at marahang pinunasan ng gilid ng mga labi niya gamit ang tissue. Napatingin siya dito siya na nagtuloy ng ginawa nito. "Sorry, messy eater talaga ako kapag nakakain ng cake." Pinunasan niya ng maigi ang bibigat sa katong initian. "Thanks by the way." Tumango ito. "Anong tanong mo kanina? Bakit mo gustong hingi ng number ko?" Ulit ni Lana sa tanong. Matamang nakatingin to sa kanya. "I think I like you." Napahinto siya sa pagsubo ng cake. "Ha?" Kiniling tong ulo. "I'm interested with you." Walang pasubaling sabi nito. "Okay." Alanganing napangiti si Lana. "Pero kakilala pa lang natin kahapon, Eugene. Parang ang bilis naman yatang magkagusto ka sa akin." Nagkibit balikat ito. "Actually, hindi ko rin alam kung bakit mabilis. But I've been thinking about you since the incident yesterday." Parang kang wika nito. "Wala ka naman sigurong boyfriend." "Wala nga. Pero komplikadong asawa meron." "And I can see that you're not married either." "Wala ka naman suot na singsing." Oo. Napatingin sila na sa kamay. Hindi nga talaga niya sinusuot ang singsing nila ni Dylan dahil nga diskumpiyado pa rin siya sa kasal nila. "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pala na. I like to know you more." He dashingly smiled. "And it's fine with you." Bumilis ang tibok ng puso ni Lana dahil sa kaba. It's the first time that someone asked her that formally. "Eugene, ano kasi?" Napalunok siya. Ano bang sasabihin niya? Bakit naman kasi napaka-straightforward na lalaking to? He asked her by surprise. "It's alright if you can't give any answer right now.
Alam ko nakakagulat, ayoko na kasing magpaligoy-ligoy pa. I mean in our age, if we want something, we really have to ask for it. How old are you? Natanong ni Lana dito. 27, you're 3 years younger than me. Eugene, I don't date younger men. Napasandal to sa sandalan. That's unfair. Age is just a number, Lana. So what if I'm younger? She bit her lower lip. Nag-iisip siyang maigi kung paano ba ito matatanggihan. Hindi niya gustong tanggihan ito dahil ayaw niya rito. Pero dahil naisip niya si Dylan, kung hindi lang sana siya nakatali sa isang lihim na kasal, di sana pumayag kagad siya kay Eugene. Because Eugene looks nicer. Masungit, oo, pero mabait naman. Gwapo pa. Sino namang tatanggi sa planong panliligaw nito? Napakamot siya sa gilid ng laeg. Eugene, it's complicated kasi Dahil, personal reasons, you can tell me if you don't like me. Naintindihan ko naman yun. His eyes look so upset kahit pa seryosong ekspresyon ng mukha nito. Napasubo ulit si Lana ng cake at iniwas ang tingin dito. Pagkalunok ng kinain na pabuntong hininga si Lana at muling tinignan ito. Eugene, seriously, I'm in a complicated relationship right now. Hindi sa hindi kita gusto, mahirap lang na pumayag na manligaw ka. Baka mapaasa lang kita. Nakakaintinding tumango ito. Alright then, pero gusto ko pa ring malaman ang number mo. Kung ayos lang yun sa'yo, we can be friends, perhaps? She smiled. Walang problema yun sa akin. She gave her number to him. Salamat, Lana. Salamat rin sa treat mo ngayong araw. Saka pasensya ka na talaga about sa courting thing. Komplikado lang talagang relationship status ko. Kung wala ka ba sa komplikadong sitwasyon mo ngayon, you could have accepted my offer? Uminom si Lana ng iced tea bago tumango. It's hard to resist a good-looking man like you. Nakangiting sabi niya rito. He lightly chuckled. Mas gumapo to sa paningin niya. You know you should smile or laugh more often, aniya rito. Lalo kang hahabulin ng mga babae. Napakunot noo ito. Hahabulin? Tumawa siya. You're handsome and I bet you're rich too. Mukha ka ring matalino at saka mabait. Masungit ka lang tingnan. Kasi hindi ka palang ngiti, but all in all, you belong to the hottest bachelors out there. Then she playfully winked at him. Napangiti na naman to. You know, I'll wait until you're not in your complicated relationship anymore. Napailing-iling si Lana. Maiinip ka lang sa paghihintay. Dahil kahit siya hindi niya alam kung hanggang kailan ba maaayos ang meron sila ni Dylan. Kung kailan kasi siya nagkakasundo, may isa naman na laging nawawala. I believe you're worth the wait, Lana. Tila may humaplo sa puso niya dahil sa sinabi nitong yon. Abat matamis din ang dila ng lalaking to. Napatingin to sa wristwatch nito. Well, I better go. I still have to work to do. But I'm really glad to see you here. I got your number. Sabi angat sa phone nito, she chuckled. Thank you, Eugene. So see you again next time? Nag-thumb up siya. Why not? If there could be friends, then it would be good. Wala naman kasi siyang kaibigan talaga. Nang makalis na ito'y mabilis na tinapos na rin nila ng pagkain. She's busy finishing her food. Nang may umupusan na bakanting upuan ni Eugene, paggangat niya ng tingin ni parang malakas sa tinadyakan siya ng dibdib na makita ulit ito. 2 weeks lang tayo hindi nagkita na pagpalit mo na ako. Akala ko ba, hindi ka pa nakakapag-move on kay Riv? Bakit may ibang lalaki ka nang nakadate? Imbis na matuwa si Lana dahil nakita na rin niya ito sa wakas ay uminit ang ulo niya. Dahil sa tono ng pananalita nito, she finished her iced tea before standing up. Wala kang pakialam, Dylan. Hindi ko kasalanang umalis ka ng 2 linggo nang walang paalam. Pagkatapos ay kinuha niyang box ng chocolate cake at saka tinilipuran to. Sinundan siya ni Dylan hanggang sa makalabas siya ng pastry shop. Alana, I'm sorry. Mas umamo ng tono ni Dylan. I'm sorry kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Gusto ko magpaliwanag. He gently grabbed her arm. Dylan, pagod ako. Gusto ko nang umuwi at magpahinga. Baka mabola na naman siya nito. Napagod ka sa pakipag-date? Oo, bakit? Pang-aasar niya pa rito. Bakit ka kasi nakipag-date? At sino ba yung lalaking yun? Abad, bakit ko sasabihin sa'yo? Hindi mo nga sinabi sa akin aalis ka? I finished some work, Lana. Biglaan at hindi ko matanggihan. Minsan lang manghingi ang tatay ko ng pabor sa akin. Paliwanag ni Dylan. Please, Lana, sino yung kadate mo? At bakit ka nakikipag-date? May asawa ka na. Hinampas ni Lana ng mahinang bibig nito. Huwag kang ngang maingay, saway niya rito. Okay, naintindihan ko na kailangan mong umalis. Sige, okay na lang din kung hindi ka nakapagpaalam. Pero bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Even my messages. I was left hanging, Dylan. Gumaganti ka ba sa akin?
Iyon ang naisip ni Lana na dahilan kaya ganoon. Siguro dahil pinagtaguan niya ito noon, ay gumaganti ito ngayon. What? No. Matigas na tanggi ni Dylan. Bakit naman kita gagantihan kung kailan alam kong gusto mo na ako? Sorry if I can't return your calls. Napagtripan ako ng mga loko-loko kong pinsan. Tinago nilang phone ko. Hindi ko naman memoryadong phone number mo. Kahit ang telephone number sa office mo, I was so busy at Benguet that I cannot find a way and time to call you. Sad nito. But believe me Alana, I want to call you so badly and tell you where I am. Dumulas ang kamay ni Dylan mula sa braso niya, pababa ng kamay niya. It caused a freaking sensation inside her because of that short friction. Please forgive me. Napalunok siya, unang beses niya nakitang ganong pagmamakaawa sa mga tingin ni Dylan. Parang natutunaw ang puso niya at gusto na kagad na bumigay kahit pa para siyang tanga, nakakahintay na tumawag ito sa nakalipas na 2 linggo. Dylan is the reason kung bakit napaka-komplikado na sitwasyon niya ngayon. I understand kung nainis ka sa akin, honey. But don't need other guys. Ayoko, akin ka lang. Sabay pisil sa kamay niya, tinignan nila na to ng masama. Napaka-possessive mo. Ikaw rin naman you can only want my body to be yours. That's fair enough. Nakangisi na sabi ni Dylan, binawi nila ng kamay dito. Ewan ko sa'yo Dylan, I'm going home. Am I forgiven? Ewan ko, basta uuwi na ako. Nilagpasan niya na to. I'll think about it. Sige, pero wag ka na makipag-date ulit sa iba. Palalagpasin ko yung kanina. Kunot nung nilingon niya to. You're not the boss of me. He grinned naughtily and looked at her from head to toe. Oh, you know I am. Makahulugang sabi ni Dylan, lumapit ito ulit sa kanya at mabilis na hinalikan siya. Sa gilid ng mga labi. Text me when you got home. Hinaplos pa nitong kanang pisngi niya. I miss you, he whispered lovingly. Tumango lang sila at nagtuloy na sa kotse niya. Hindi naman siya hinabol nito. Mabuti yon. Kailangan niyang matuwid ulit ang pag-iisip. Hindi niya magagawa yun kapag nasa tabi niya to. Nagkakagulong ang loob ng isip niya pati na rin ang puso niya. Nasa airport na sila na pagkatapos ng 2 araw. Papunta na siya sa isang business leadership conference sa Hong Kong. Pinakaiusapan siya ng dad niya na siyang pumunta imbis na si Prince. Pumayag siya dahil makakatulong yon para sa big hopes. Pagkatapos niya mag-check-in ng luggage at saka lang siya nag-text kay Dylan, naalis siya 3 araw siyang mawawala. Kahapon tumawag to pero hindi niya nasagot dahil sa trabaho. Hindi na ito tumawag ulit kaya hindi na lang rin siya tumawag. Nag-iwan lang siya ng text message para naman masabing nagpaalam siya rito. Pinag-iisipan niya pa rin kasi kung pagbibigyan niya si Dylan at ituloy ang naudlot sa kanila dahil sa biglang pagpunta nito sa Benguet. Hindi pa nga niya alam kung maniniwala ba siya sa sinasabi nitong tinago na mga pinsan nitong phone nito. Nainis pa rin siya. Naglalakad na siya papunta sa boarding area nang may mamukhaan siyang pamilyar na bulto. Napangiti siya na makilala kung sino yon. Hoy Riv, napaangat to ng tingin mula sa binabasang libro at ngumiti sa kanya. Hi Lana, bati nito sa kanya. You have a flight too? Umupo siya sa katabi nitong upuan. Yup, business trip, tumatangong sabi ni Lana. Ikaw din? Yes, I have to attend a leadership conference in Hong Kong. Sa Hong Kong din? Gulat na sabi ni Lana. Sa Hong Kong din ang punta ko. I have to attend a leadership conference too. Si Prince dapat ang pupunta pero ako na lang dahil busy siya. Tumango-tango ito. I'll attend the Global Company and Foundation Leadership Symposium. Lalaki ang mga mata ni Lana sa gulat. Yun din ang pupuntahan ko doon. Oh, maganda daw ang symposium na yon, sabi ng mga kolig ko. Sabi nga rin ni Dad, sabi niya, how about your flight? Sinabi nitong flight number nito. We have the same flight? Natanong pa nito nang makitang reaction niya. Tumango sila at sinabi ang seat number dito. Ito naman ang parang nagulat dahil magkatabi pa sila ng upuan. Wow, komento niya. Mukhang hindi naman tayo maiinip sa flight. Sa tingin ko nga ikaw mas dadaldal. Sigurado kakwentuhan mo ako ng marami tungkol kay Agatha, no? She was expecting it about Riv. Masaya siyang makasama ito sa Hong Kong pero alam niyo kung hanggang saan lang siya. Kinapa nila ng puso, sandali lang hindi na siya nakaramdam ng kirot doon. Napangiti ito. Hindi mo kakwentuhan tungkol sa inyo ni Dylan? Napataas ang kilay niya na marinig ang pangalan ng lalaki. Sino yun? Pagmamaang-maangan niya, natawa to. By the way, kasama pala siya sa conference. Mamaya ang flight niya sa pagkakaalam ko. What? Nalalaki ang mga mata ni Lana. Pambihira naman, oo, lumipas pang 1 oras hanggang sa tawagin ng flight nila. Magkasabay na silang nagboard ng eroplano. Sa loob ng eroplano si Riv ang nasa window seat habang siya'y katabi nito.
May isa pang bakanting seat sa tabi niya. Gusto mo dito sa window seat? Ayaw ni Riv sa kanya. Umiling siya. No, it's okay. Dito na lang ako sa upuan ko. Tama, dyan na lang siya para makatabi ko siya. Sabay silang napatingala ni Riv sa nagsalita. Dylan? Gulat na wika ni Lana, parang hinihingal pa ito habang umuupo sa bakanting seat sa tabi niya. Hi Alana, akala ko mamaya pang flight mo, tanong ni Riv dito. Nagpalipat ako sa flight na to, bumaling ito sa kanya. You texted me the day you're going to leave. Inirapan niya si Dylan. Pasalamat ka pa nga sent yung message, ikaw nga hindi nagpaalam. Nagsimula silang mag-away habang si Riv ay tahimik na umiiling. Nagising si Lana dahil sa mahinang pagtapik sa kanyang braso. Napadilat siya at sumalubong sa kanyang gwapong mukha ni Dylan. Nakangiti ito. Rise and shine honey, we're already here in Hong Kong, he softly said. Mula sa balikat nito inangat nila ng ulo, kinusot-kusot niya pang mga mata. Nakatulog pala ako? Oo, ayaw mo kasi akong kausapin. Napasimangot siya. Ikaw, nakatulog ka rin ba? Hindi. Sinalubong ni Dylan ang mga tingin niya at saka siyang initian. Binabantayan kita, narinig nilang pagtikim ni Riv. Wala ba kayong planong tumayo at lumabas ng eroplano? Ay sorry. Mabilis ni Lana na tinanggal ang seatbelt at saka tumayo na, ganun din ang ginawa ng mga to. Naunang mga ito sa paglabas ng eroplano, habang pababay magkasabay pa siyang inalalayan ni Riv at Dylan. Nagkatinginan silang tatlo. Sorry, ani Riv at saka binawing kamay nito. No, it's okay, ani Rito. Nasa dugo mo na talagang pagiging gentleman. Ako? Singit ni Dylan na siyang umalalay sa kanya sa pagbaba. Playboy ka, he just chuckled. Sa The Peninsula, Hong Kong ang conference at accommodation, right? Tanong nila na pagkalabas nila ng airport. Yes, sagot ni Dylan habang pumapara na taxi para sa kanila. Ano nga palang room number mo? Bakit kailangan mong malaman? Tumingin to sa kanya at ngiti lang ang naging sagot. Napalunok siya bigla dahil parang alam na niya ang pinapahiwatig ng mga ngiti nito. No make love, right? Bulong ni Lana dito. Napatingin siya kay Riv na abala sa pagkontak sa asawa nito. His lips curved up into smile. Gusto ko lang malaman ang room number mo dahil baka magkapalit lang tayo ng kwarto. Wala naman akong ibang intensyon. Baka ikaw may ibang pakay. What the? Inirapan ni Lana to. May kasalanan ka pa sa akin na laki ka. May humintong taxi sa harap nila. Pinagbuksan siya ni Dylan ng pinto sa likod. Pumasok na siya doon habang nilalagay nito ang mga gamit nila sa trunk ng taxi. Sumakay si Riv sa harapan. Silang nagtabi ni Dylan sa likod. Riv, okay ka lang? Tanong ni Lana dito nang mapansing nakakunot ang noon nito habang nakatingin sa cellphone nito. I can't contact my wife. Sagot nito. Hindi niya sinasagot ang tawag. Maybe she's busy, ani Dylan. Sumagot naman kagad si Agatha kung wala siyang ginagawa. Right, tatawagan ko na lang ulit siya kapag nasa hotel na tayo. Ano nga palang room number niyo? Sumagot si Dylan at lalaki mga mata ni Lana sa narinig. Doon ka? Tanong niya rito. Yes, why? Magkatabi tayo ng kwarto, aniya sa kasinabing room number niya. Bigla na palingon sa kanya si Riv. Are you sure about your room number, Lana? Tumango siya. Bakit? Magkatabi rin tayo ng kwarto. Umiling to. No, because that's exactly my room number. Wika ni Riv. At dito na po nagtatapos ang 10 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.